Magkano kaya ang cost of living dito sa Vancouver at kung kaya ba ng isang family of 4 ang makasurvive dito sa Vancouver mula sa isang single source of income lamang? Tara, pag-usapan natin. Hello guys! Welcome to my channel! So medyo matagal-tagal akong hindi nakakapag-vlog kasi masyadong time busy ngayon sa trabaho, busy sa mga bata, sa pag-aasikaso sa mga bata, and busy na rin sa mga gawaing bahay. Pero okay lang yun, at least kahit paano nakakagawa tayo ng time para makapag-vlog. And for today's vlog, gusto kong pag-usapan naman natin yung cost of living dito sa Vancouver ngayong 2025. So matagal-tagal na ako hindi nakakagawa ng ganitong klaseng vlog. So kayo, kung may plano kayong pumunta rito, kayong mga kababayan natin na nasa Pilipinas na may planong mag-migrate dito sa Vancouver this 2025, or sa mga kababayan natin na nasa ibang part ng Canada na gustong lumipat dito sa Vancouver, baka makatulong itong vlog na to. So tara, pag-usapan natin kung ano yung cost of living dito sa Vancouver. So let's go, pag-usapan natin yung mga basic na gastos ninyo kung lilipat na kayo dito sa Vancouver. Unang-una is yung lugar kung saan kayo mag-i-stay kasi napaka-importante niyan. So meron kang tatlong options. Unang option is yung room rental. Sa room rental, ito yung magre-rent lang kayo ng room sa isang unit. So ibig sabihin may ibang mga room na makikipag-share kayo. Tapos dito sa unit na ito, makikipag-share kayo ng banyo sa ibang mga pamilya, makikipag-share kayo ng kitchen sa ibang mga pamilya. So ang nagre-range ang pagre-rent ng unit dito is from 1,000 to 1,500. So doon na tayo sa pinakamataas. Let's say nasa 1,500 yung pagre-rent ng isang room. Kung family of 4 kayo, nasa inyo na lang kung paano yung pagkakasyahin na magkakasya kayo sa isang room. Pero may mga kakilala ako rito na kung saan ganun yung ginagawa nila at nakikishare sila ng isang room sa ibang mga pamilya. And yeah, family of 4, nagkakasya naman sila sa isang room. And then, nandyan din yung 1 bedroom unit. So, magre-renta kayo ng isang unit. Pag sinabing isang unit, nandyan na yung kitchen, ang banyo. So, sabi dito sa nakalap natin, ang 1 bedroom unit na average dito sa Vancouver is nasa around 2,500. Tapos, nandyan din yung 2 bedroom unit. So, ang kaibahan nito sa 1 bedroom unit is, ang 2 bedroom unit is, dalawa yung kwarto nito. So, kung 4 ang miyembro nyo sa isang family, yung isang unit sa mga magulang at yung isang unit dun sa dalawang bata. Base sa nakalap nating information, ang average rent dito sa Vancouver for 2 bedroom unit is nasa around $3,400. Ngayon, aside sa mga gastusin na ito, depende sa makakausap nyong landlord kung kasali ba dyan yung hydro. Pag sinabi nating hydro, ito yung gastos sa kuryente. Kung hindi kasali yung gastos sa kuryente or kung hindi kasali yung hydro dito, ang usually gastos ng hydro is nasa around $60 for 2 months kasi every 2 months ang pagbibil. Pero may ibang mga landlord na sinasali na nila yung gasto sa hydro dun sa amount ng rent na babayaran ninyo. So, importante na itanong nyo ito sa inyong magiging landlord. And then, itanong nyo rin kung kasama yung internet. Kasi yung internet, kung separate bill yan, nasa around $85 per month yan. So, malaking tipid kung yung internet is kasama na rin sa rent na babayaran ninyo. And then, i-check nyo rin sa rent ninyo kung kasama na yung washer and dryer. Kasi kung hindi kasali yan, medyo magastos din yan. Kung mag-wash ka sa labas or mag-laundry ka sa labas, ang usually gastos dyan is nasa around $3 to $6 per load. Tapos, syempre, pagkatapos ng laundry, medyo basa-basa pa yan. So, magda-dryer ka rin. So, kailangan mo ng dryer. And ang gastos sa dryer is per minute. So,
ang alam ko is nasa around 25 cents per 4 minutes ang gastos sa dryer. So napaka-importante na kung magre-renta kayo dito sa Vancouver, itanong nyo sa landlord ninyo kung kasali ba ang hydro, internet, and washer and dryer. Kasi kung hindi kasali itong tatlong ito, extra expenses yan. So mas maganda na i-confirm sa inyo ng landlord na kasali na itong mga ito. And then, after that, nandiyan yung transportation. So, dito sa Vancouver, para makatipid ka, meron tayong tinatawag na compass card o yung transportation card. Ngayon, dun tayo sa pinaka mababang amount o yung one zone. Kasi, depende sa zone kung magkano yung monthly pass na babayaran mo. Pag sinabing one zone, usually nasa within the same city ka lang. Pag two zones, one city away. And then pag three zones, 2 cities away. So, doon tayo sa pinakamura. Ang babayaran mo dyan is nasa $107.30. So, pinakamaganda talaga na ang makikita nyong trabaho dito sa Vancouver is nasa within the same city kung saan kayo nagre-rent para makatipid kayo. Now, yung monthly pass na yun is unlimited travel yun. So, kahit makailang beses kayo mag-travel kung gamit yung monthly pass, hindi na kayo dadagdag ng gastos. Pero, let's say, gusto nyo sa weekends, gusto mong mag-travel or gusto nyo mamasyal ng family mo, just so you know na yung mga kids under 12, libre yan sa transportation. Pero yung asawa mo, kailangan bumili ng separate compass card and ang pinakamababang cost of travel dun sa mismo compass card value is $2.60 per 90-minute travel. So, ibig sabihin, yung $2.60 na top mo, in effect yan for 90 minutes. Pag lumampas sa 90 minutes, another gastos na naman yun. So, i-consider nyo yan pag magta-travel kayo. Pero, ang transportation cost nga is nasa $107.30. So, yun yung pangalawang basic na gastos natin kung lilipat kayo dito. And then, yung pangatlong basic na gastos natin kung lilipat kayo dito is yung phone. So, syempre, maghahanap ka ng trabaho, kailangan mo ng phone, and kailangan mo rin ng way para makontak mo yung pamilya mo na iiwan mo sa bahay. So, ang pinakamurang na-research ko na phone plan is nasa around $40 per month. So, yung $40 na yan, unlimited call na yan Canada-wide, unlimited text na yan Canada-wide, at saka may 3 GB data yan. Pero kung kailangan nyo ng another phone plan para sa spouse nyo na may iwan nyo sa bahay, since assuming may internet na sa bahay, pwede siguro yung Facebook Messenger na yan. Magkontak ka na lang kayo sa Facebook Messenger kasi ikaw, may data ka naman sa labas. So, pwede mo siyang contact through Facebook Messenger para makatipid na lang kayo. Pero kung kailangan yung lumabas, kailangan nyo rin i-consider kung kailangan ba ng spouse nyo ng separate phone plan just in case na nasa labas kayo at kailangan nyo magkontakan. So, for now, ang isasali natin sa listahan natin is one phone plan lang, which is $40 per month. Yung susunod naman is yung water. So, libre yung tubig dito guys, malinis naman yung tubig dito, pero para makasigurado kayo na walang contamination yung iniinom yung tubig, maganda yung bumili kayo ng Brita water filter pitcher. So one time bilihan lang yan. Tapos kung kailangan nyo ng tubig, i-refill nyo lang yan mula sa faucet. Malinis naman yung tubig dito. Tapos yung susunod na gastos natin is yung rice o yung bigas. So yung 8 kg of jasmine rice dito, yung Rooster brand, is nasa $19 per 8 kilograms nga. So, assuming na hindi kayo malakas mag-rice, sapat na siguro yung 8 kilograms na yan for the whole month para sa inyong apat. Assuming na hindi kayo malakas mag-rice. And then, yung susunod dito is yung para sa pagkain. So, since bago-bago lang kayo dito, dapat medyo tipid-tipid muna kayo. And I assume na sapat na yung $150 per week na
pambili nyo ng mga ulam, ng mga prutas para sa inyo, which is yung basic lang. Hindi nyo kailangan bumili ng mga luxurious food like mga snacks or mag-hotel or kumain sa restaurant or manood ng movies. Huwag nyo munang isali yon. So doon lang muna tayo sa basic expenses niyo. Pagdating sa pagkain, siguro okay na yung $150 per week. So for 4 weeks, nasa $600 yan. So kung ito-total natin yung mga gastos natin, masasabi natin na sa room rental is nasa around $2,266.30. Tapos yung total expenses nyo for a 1-bedroom unit is nasa around $3,266.30. And yung total expenses nyo for a 2-bedroom unit is nasa around $4,166.30. So kung tatanungin nyo kung magkakasya ba yung sahod for 1 whole month sa mga expenses na to, so maganda pag-usapan na rin natin kung magkano yung sasahurin nyo if ever na makahanap kayo ng trabaho dito sa Vancouver. So starting June 1, 2025, ang magiging basic minimum wage dito sa Vancouver is nasa around $17.85 per hour. So dapat nyong malaman na majority ng mga trabaho dito sa Vancouver is hourly. So kung nasanay kayo sa Pilipinas na salary type yung sahod ninyo, meaning naka-fixed amount per quincenas yung sahod ninyo, dito sa Vancouver, yung mga salary type jobs is most likely sa mga professional jobs yan. Pero kung magtatrabaho ka sa mga fast foods, sa mga restaurants, sa mga hotels, sa mga malls, sa mga supermarket, most likely hourly ang maging wage mo. And ang magiging minimum wage nga dito sa Vancouver on June 1 is $17.85. So gagawa tayo ng dalawang table, isang one source income at isang two source income para magkaroon kayo ng idea kung magkano yung sasahurin ninyo depende sa kung anong klase ng income source ang makukuha ninyo. And gagawa tayo ng dalawang klase ng work, isang 5 days per week na work at isang 6 days per week na work para malaman ninyo kung magkano yung sasahurin nyo depende sa number of days per week na tatrabahuhin ninyo. So, at a minimum wage, kung ang trabaho nyo is 5 days per week, on a single source income, ang makukuha nyong sahod is $2,855. So, kung ita-times 2 natin yan, kung dalawa kayo magtatrabaho, ang makukuha natin is nasa around $5,712. And kung 6 days per week naman ang gagawin yung work for a single source income, ang total na sasahurin nyo per month is nasa $3,427.20. And for a two source income, so i-times mo lang yan, nasa around $6,854.40. So yung binigay kong mga amount kanina is gross yun. Ibig sabihin, mababawasan pa yon dahil sa mga taxes at mga pension plan na babayaran ninyo. So yung gross income from a one income source kung saan 5 days a week ang trabaho nyo na $2,856, ang magiging neto mo dyan is nasa around $2,150. Tapos yung gross income na $3,427.20, ang magiging net income niyan is nasa around $2,569. Tapos yung gross income for a two income source na $5,712, ang magiging neto mo na lang dyan is $4,300. Tapos ang gross income na $6,854.40, ang magiging neto mo na lang dyan is $5,130. So, ito yung mga income natin, depende nga kung one income source ka or two income source or depende kung 5 days a week ka or 6 days a week.
Pag sinabing two income source pala guys, it means ikaw at yung spouse mo nagtatrabaho, although not at the same time kasi kailangan may maiwan sa mga bata para magbantay. So, kung titingnan natin yung mga income natin, kung one income source at 5 days per week lang ang trabaho mo, kukulangin pa yung sinasahod mo para sa ginagastos mo dun sa room rental na option. So at least kailangan mo magtrabaho ng 6 days a week para masabi natin na sapat yung kinikita natin para sa mga expenses natin para dun sa room rental option lang. Ngayon, kung two income sources naman kayo, either if it's 5 days or 6 days a week na trabaho, makikita natin na sapat yung kikitain ninyo kung magre-rent kayo ng 1-bedroom apartment or 2-bedroom apartment. So, on top of that pala, pagdating nyo dito sa Vancouver, kailangan nyo palang kumuha ng travel insurance for 3 months kasi hindi mo na magkikick in yung government-funded na health insurance nyo pagdating nyo dito sa Vancouver. So, most likely, magkikick in pa lang yan after 3 months. So, kailangan nyo kumuha ng at least 3 months of travel insurance. Bakit kailangan nyo kumuha ng travel insurance? Kasi, magastos ang magpagamot dito sa Vancouver guys. So kung wala kayong travel insurance at wala kayong government funded na health plan, tuwing magpapakonsulta kayo sa clinic, $100 automatic consultation fee yan. Hindi pa kasali dyan kung may mga gagawing test sa iyo. So kung may gagawing mga test sa inyo, hindi libre yan at magbabayad kayo. So it's always important to take into consideration na pagdating nyo rito sa Vancouver, kung galing kayo sa Pilipinas, kumuha muna kayo ng travel insurance for at least 3 months para kahit paano covered yung mga medical bills nyo at mga consultation nyo sa clinic habang wala pa yung government funded health plan ninyo. So there you go guys. I hope kahit paano nag-enjoy kayo dito sa munting information na ginawa ko, and I hope kahit paano makatulong ito sa inyo. So if you don't mind, please don't forget to subscribe to my channel, like this video, click the notification bell, and drop your comment na rin para makita ko kung ano yung mga kuro-kuroin nyo at salubin nyo patungkol sa video nito. Hanggang sa susunod po, maraming salamat. Bye!